Planet Earth. It's hot and full of energy. If you've ever observed an erupting volcano, sat in a geothermal hot spring, or visited the geysers at Yellowstone National Park, you've experienced geothermal energy. The deeper you travel into the Earth, the hotter it gets. The Earth's crust is made of rocks and water. Underneath the Earth's crust is a layer of hot molten rock called magma, which is even hotter than the Sun's surface. This Earth heat, also called geothermal energy, is a clean, renewable source of both power and heat. The energy from less than 10 kilometers deep contains 50,000 times more energy than all the oil and natural gas resources in the world. Globally, geothermal currently generates enough electricity to meet the needs of 60 million people. We can harness this vast energy by developing geothermal power projects, or geopower. Using today's technology, we can locate and drill into the geothermal resource at only a few kilometers deep and capture the rising hot water and steam. Releasing a small amount of that heat in the right way can create electricity, and the formation water is re-injected back into the same reservoir underground to be reheated and recycled. Binary turbine power plants use hot formation water to vaporize another fluid. The second fluid drives a turbine and generator to produce electricity. This closed-loop system produces no emissions and has one of the smallest environmental footprints of any power supply. Geothermal plants provide power 365 days per year, 24 hours per day, and projects are designed to operate a minimum of 20 to 30 years. Its clean electricity is delivered via power lines to your community. Borealis Geopower has a project goal to develop a 15 to 20 megawatt energy power facility. This is enough to provide clean, renewable electricity for over 15,000 homes. The advantages of geothermal do not stop at clean power. The geopower facility's waste heat can be used for a variety of community applications, including district heating for greenhouses, hot spring bathing, fish farms, and timber drying, to name just a few. By harnessing our Earth's heat resource, we can create a clean, renewable energy project that can grow your community today and create an ideal model for energy development for the next generation. So good day everyone. Today we are going to discuss the geothermal power plant, or the geothermal energy. So geothermal energy, kung yung pagkuha ng likas na init ng daigdig para sa kuryente na ginagamit ng tao. So yun. Today we will discuss thermal power plants and how they generate electricity using the Earth's internal thermal energy. So geothermal energy, pag sinabing geothermal energy, it is a sustainable and renewable source of power. It works similarly to coal, solar thermal, and nuclear power plants, but the key difference is its heat source, which comes from deep within the Earth. So, yun. So, in terms of definition ng geothermal energy nga, they function nga daw similarly to the other power plants, but instead of using fossil fuels, they extract the natural heat from the underground. So, yun. Hindi tulad ng coal or nuclear power plants na gumagamit ng fossil fuels, yung geothermal energy naman ay kumukuha lamang naman init mula mismo dito sa ating planeta. So, yan. So, paano nga ba yun? Siyempre, sa ilalim ng lupa, may likas na init na nagbumula sa isang magma. So, pinapainit ito ang tubig sa ilalim ng lupa na nagiging singaw o yung steam na tinatawag. Then, yung steam na yon is ginagamit upang paandarin yung turbine na siyang lumilikha ng kuryente. So, ang geothermal energy ay isang malinis at tuloy-tuloy na source ng kuryente, hindi tulad ng coal gas na nauubos. Mas environment friendly ito dahil mas mababa yung carbon emissions nito at mas kaunti yung gastos sa operasyon. So, yun. In terms naman disadvantage niya is yung maganda yung geothermal energy. Siyempre, in terms of kagandahan niya, may mga ibang limitasyon din ito. Tulad nung mahalaga yung location nito, hindi lahat ng lugar is may geothermal reservoir. Yun yung isa sa disadvantages niya. So, bukod dito, maaaring magkaroon ng epekto sa lupa tulad ng paggalaw, paglambot ng lupa na pwede magdulot ng maliliit na lindol.
So in summary, geothermal energy is a clean, renewable, and efficient energy source. So it harnesses the Earth's heat to generate electricity. It has low operating costs and produces minimal pollution. However, it requires significant initial investment and is geographically limited. So by understanding its advantages and limitations, we can maximize the potential of geothermal energy as part of our transition to be a more sustainable future. So tandaan natin, yung geothermal energy ay isang makapangyarihang solusyon para sa mas malinis at tuloy-tuloy na enerhiya. Sa tamang teknolohiya at pamamahala, maaaring itong makatulong sa ating pangangailangan sa kuryente habang pinapangalagaan natin yung ating kalikasan. Makikita natin dito ang ranking of the largest geothermal plants worldwide ayon sa kanilang capacity in megawatts. Una na dito ang pinakamalaking, the Geysers sa United States na may karoong capacity na 1,205 megawatts. Pangalawa ang Largero sa Italy na may 769 megawatts capacity. Pangatlo ang Cerro Prieto sa Mexico na may 720 megawatts capacity. Pang-apat ang Macban Geothermal Power Plant sa Pilipinas na mayroong 458 megawatts capacity. Panglima ang Ganong Salak sa Indonesia na mayroong 377 megawatts capacity. Kasama rin sa listahan ang mga Salton Sea, United States na mayroong 340 megawatts. Isilder, Turkey, 330 megawatts. Sarula, Indonesia na mayroong 330 megawatts. Halshady in Iceland na mayroong 303 megawatts at Tiwi, Philippines na mayroong 289 megawatts na capacity. Pinapakita lang dito na ang data na maraming bansa ang gumagamit ng geothermal energy at kabilang ang Pilipinas sa may pinakamalaking power plant sa mundo. Narito ang listahan ng top 10 countries na may pinakamataas na installed geothermal capacity as of October 2018. Makikita natin na ang kabuuang geothermal capacity ng lahat ng bansa sa listahan ay mayroong 14,369 megawatts. Ang rank 1 ay ang United States na mayroong 3,591 megawatts. Ito ang pinakamalaking geothermal capacity sa mundo. Ang rank 2 ay ang Indonesia na mayroong 1,948 megawatts. Isa sa pinakamabilis na lumamak sa geothermal producers sa Asia. Ang rank 3 ay ang Pilipinas na mayroong 1,868 megawatts, isa sa mga nangungunang bansa sa paggamit ng geothermal energy. Pang-apat ang Turkey na 1,200 megawatts, malaking bahagi ng renewable energy sector nila ang geothermal. Rank 5 ang New Zealand na mayroong 1,005 megawatts, kilala sa paggamit ng geothermal energy para sa kuryente at direct heating. Rank 6 ay ang Mexico na 951 megawatts na may ilang malalaking geothermal plants tulad ng Cerro Prieto. Ang rank 7 ay ang Italy na mayroong 944 megawatts. Dito matatagpuan ang Largelo, isa sa pinakaunang geothermal plant sa mundo. Ang rank 8 ang Iceland na mayroong 755 megawatts. Ginagamit nila ito ng geothermal energy hindi lang sa kuryente kundi pati sa district heating. Rank 9 ay ang Kenya na mayroong 676 megawatts, pinakamalaking geothermal producer sa Africa. Rank 10 naman ay ang Japan na mayroong 542 megawatts. Bagamat maraming geothermal resources, hindi ito ganong ginagamit dahil sa restrictions sa mga natural parks. Makikita natin dito ang Macban Geothermal Power Plant. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamahalagang geothermal facilities sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa hangganan ng Laguna at Batangas at may capacity na 458 megawatts. Nagbibigay ito ng malinis at sustainable na enerhiya sa Luzon grid. Kaya malaking bahagi ito sa ating power generation sector. Isa ito sa dalawang geothermal plants ng Pilipinas na pasok sa top ranking sa buong mundo, kasama ang Tiwi Geothermal Power Plant. Dito naman ang The Geysers Geothermal Power Plant sa California, United States. Ito ang pinakamalaking geothermal power plant sa buong mundo na may 1,205 megawatts capacity. Isa itong halimbawa ng matagumpay na paggamit ng geothermal energy para sa sustainable electricity production. Dahil dito, nangunguna ang United States sa global geothermal power generation. Moving on to the ideal location for geothermal power plants.
Ideal sites for geothermal power plants are generally found along the major tectonic plate boundaries, particularly in areas with high volcanic activity. And one of the most prominent examples is the Ring of Fire circling the Pacific Ocean, where numerous volcanoes and geothermal hotspots are located. Because geothermal energy depends on heat from the Earth's core, regions where magma is relatively close to the surface provide more accessible geothermal reservoirs. Mahalaga na patukoy ng mga siyentipiko ang mga lugar na may mataas na temperatura sa ilalim ng lupa at dahil dito mas madaling makuha ang energy. And in these tectonically active regions, hot water and steam often get trapped in porous rocks or fractures, forming what are known as hydrothermal systems. Geologists used various methods including drilling and temperature gradient measurements to locate and evaluate these underground resources. Kapag nakita na ang angkop na lugar, mas madali nang i-design ang geothermal power plant upang masulit ang likas na init na mayroon dito. Ang pagkakaroon ng mainit na singaw at tubig sa ilalim ng lupa ay nagbibigay ng matatag na pinagmumulan ng energy, kaya napapanatili nito ang tuloy-tuloy na production ng kuryente. Now, this slide offers a visual depiction of a prime geothermal environment, likely a hot spring area emitting large amounts of steam. The rising mist signifies the presence of intense subterranean heat, which can be tapped to generate electricity through geothermal technology. Such sites are valuable because they allow power plants to harness energy with minimal trailing, reducing both cost and environmental impact. By situating geothermal plants in locations with accessible steam and hot water, operators can optimize efficiency and sustainability. Once the steam is channeled into turbines, it condenses back into water and be safely re-injected into the reservoir, ensuring a continuous cycle of a clean energy production. Now let's talk about the working principles of a dry steam power plant. Dry steam geothermal power plants are among the earliest and most established forms of geothermal energy production, utilizing steam drawn directly from geothermal reservoirs. This steam is channeled through pipes and directed toward turbines, causing them to spin and generate electricity. Because the steam comes straight from underground sources without needing an intermediate process to create vapor, the system is relatively straightforward and efficient. Ang dry steam geothermal power plant ay gumagamit ng mainit na singaw mula sa ilalim ng lupa upang paandarin ang mga turbines na nagiging dahilan upang makalikha ng electricity. After driving the turbines, the steam cools and condenses back into the water, which is then re-injected into the earth via injection wells. This re-injection process not only maintains pressure within the geothermal reservoir, but also promotes sustainability by replenishing the water source. Dahil dito, mas tumatagal ang kapakinabangan ng geothermal field at nababawasan ang pangangailangan sa iba pang mapagkukuhanan ng energy. Sa kabuuan, ang dry steam power plant ay isang mahalagang halimbawa ng malinis na technology dahil pinagsasama nito ang kahusayan sa paglikha ng kuryente at ang pangangalaga sa kalikasan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang dry steam power plant. Ito ay isang uri ng geothermal power plant na direktang gumagamit ng singaw mula sa ilalim ng lupa upang makabuo ng kuryente. Narito ang paliwanag ng proseso. Magsimula tayo sa production well or balon ng produksyon. Ang mainit na singaw mula sa ilalim ng lupa ay kinukuha sa pamamagitan ng isang balon. Ang geothermal na init mula sa lupa ay ang siyang nagpapasingaw sa tubig na nasa ilalim ng lupa. Pangalawa ay ang steam rising o pag-angat ng singaw. Ang singaw ay umaangat pataas sa pamamagitan ng mga tubo at ipinadadala ito sa mga turbines. Pangatlo ay ang turbines o turbina. Ang singaw ay umiikot sa mga blades ng turbina na siyang nagpapagalaw sa generator upang makagawa ng kuryente. Pang-apat ay ang generating facility. Ang generator ay nagko-convert ng mechanical na enerhiya mula sa turbina patungo sa electrical na enerhiya, na pagkatapos ay pinadadala sa mga linya ng kuryente para magamit ng mga tao. Panglima ay ang condenser or pampalamig. Matapos dumaan ang singaw sa turbina, ito ay pinapalamig sa pamamagitan ng condenser upang gawing likido muli. Pang-anim ay ang cold water or pinalamig na tubig.
Ang tubig na pinalamig ay muling ibinabalik sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng injection well or balon ng pagbabalik. At ang huli ay ang injection well or balon ng pagbabalik. Ang tubig ay ibinabalik sa lupa upang mapanatili ang sapat na geothermal fluid at mapanatili ang proseso ng pagbuo ng singaw. So ganun lamang gumagana ang isang dry steam power plant. Kailangan lamang ng pitong ito upang matuloy ang pag-produce ng kuryente. Uulitin ko, ang dry steam power plant ay direktang gumagamit ng singaw mula sa geothermal reservoir upang makabuo ng kuryente. Walang kinakailangang pagsingaw o pagpapainit ng tubig dahil ang singaw ay likas nang umiiral sa ilalim ng lupa. Ang ganitong sistema ay isang malinis, renewable at environment-friendly na paraan ng paglikha ng kuryente dahil hindi ito gumagamit ng fossil fuels at may mababang carbon emissions. Ginagamit ang teknolohiyang ito sa mga lugar na may natural geothermal steam sources tulad ng The Geysers sa California, USA at Macban sa Pilipinas. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang flash steam power plant. Ito ay isang uri ng geothermal power plant na gumagamit ng mainit na tubig mula sa ilalim ng lupa upang makabuo ng kuryente. Ang flash steam power plant ay isang mahusay na teknolohiya sa pag-convert ng init mula sa ilalim ng lupa upang makalikha ng malinis at renewable na enerhiya. Madalas itong ginagamit sa mga bansang may aktibong geothermal fields tulad ng Pilipinas, Iceland, New Zealand at Estados Unidos. Dito ay mapapansin natin ang isang diagram at ito ay ang flash steam power plant. Paano nga ba ito gumagana? Ang flash steam power plant ay isa sa pinakakaraniwang uri ng geothermal power plant na ginagamit upang makabuo ng kuryente mula sa init sa ilalim ng lupa. Naririto kung paano ito gumagana. Nahahati ang mga mahalagang parte sa 5 bahagi. Una, pagkuha ng mainit na tubig or production wellhead. Mula sa ilalim ng lupa, ang napakainit na tubig karaniwan ay nasa 182 degrees Celsius o mas mataas pa, ay inaakyat sa ibabaw sa pamamagitan ng production well. Pangalawa, flushing process. Pagbabago ng tubig sa singaw. Pagdating sa ibabaw, ang presyon ay bumababa na nagiging sanhi ng biglang pagsingaw ng bahagi ng mainit na tubig. Tinatawag itong flushing. Ang prosesong ito ay naghihiwalay sa singaw, steam at likidong tubig o brine sa pamamagitan ng isang separator. Ang singaw ay dinadala sa turbine habang ang natirang likido ay maaaring gamitin muli o ibalik sa ilalim ng lupa. Pangatlo, turbine o pagpapaandar ng turbine. Ang mataas ng presyon ng singaw o steam ay umiikot sa mga blades ng turbine. Ang pag-ikot ng turbine ay bumubuo ng mechanical energy na ipinapadala sa generator upang makalikha ng kuryente. Sa pang-apat naman ay condenser or pagpapalamig ng singaw. Matapos dumaan sa turbine, ang singaw ay pinapalamig sa isang condenser. Sa prosesong ito, ang singaw ay nagiging likido muli. Panglima ay ang subsurface injection o ang pagbabalik ng tubig sa lupa. Ang pinalamig na tubig ay ibinabalik sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng injection well. Ginagawa ito upang mapanatili ang pressure sa geothermal reservoir at mapanatiling sustainable ang planta. At yan ang proseso ng isang flash steam power plant. Ang diagram na ito ay kamukha lamang din ng mas naunang diagram. May isa lamang na naiba. Sa diagram na ito, may binanggit o nabanggit na condensed isopentate na maaaring nagpapahiwatig na gumamit ito ng binary cycle na proseso sa ilang bahagi upang mapakinabangan pa ang init na mula sa brine. Pinakita din rito ang mas detalyadong daloy ng waste brine at ang condensation ng singaw kumpara sa diagram kani-kanina lamang. Bagamat magkahawig ang kanilang pangunahing prinsipyo, ang diagram na ito ay nagpakita ng mas komplikadong sistema na may dagdag na proseso para sa mas mataas na efficiency sa pagkuha ng enerhiya. Ngayon, pag-uusapan natin ang binary cycle power plant at kung paano ito gumagana bilang isang source ng geothermal energy.
Ang pangunahing prinsipyo ng binary cycle power plant ay hindi dumidiretso ang geothermal steam mula sa lupa papunta sa turbine. Sa halip, ginagamit ang init mula sa geothermal fluid upang mapasingaw ang isang secondary liquid na may mas mababang boiling point tulad ng isobutane. Ang singaw na ito ay ang siyang nagpapagana sa turbine na konektado sa generator upang makalikha ng kuryente. Pagkatapos gamitin ng init, ang geothermal fluid ay ibinabalik sa lupa sa pamamagitan ng injection well upang mapanatili ang geothermal resource habang ang secondary fluid ay nire-recycle pabalik sa heat exchanger para magamit ulit. Dahil sa ganitong sistema, ang binary cycle power plant ay mas efficient at environment friendly. Hindi nito kumakailangan gumamit ng superheated steam, kaya mas mainam ito para sa mga lugar na may mas mababang geothermal heat sources. Ngayon, tingnan natin ang struktura ng isang binary cycle power plant. Sa diagram, makikita natin ang iba't ibang bahagi ng planta. Ang geothermal zone sa ilalim ng lupa ay ang source ng init. Ang init na ito ay nililipas sa isang heat exchanger kung saan nagpapainit ang secondary liquid. Dahil mas mababa ang boiling point nito, mabilis itong nagiging singaw o steam na nagpapagana sa turbine at generator upang makalikha ng kuryente. Matapos ang gamitin ng init, ang secondary liquid ay pinapanamig sa cooling tower bago ito ibalik sa heat exchanger. Samantala, ang ginamit ng geothermal fluid ay ibinabalik sa ilalim ng lupa upang mapanatili ang geothermal resource. Sa pamamagitan ng ganitong proseso, hindi naglalabas ng direktang emisyon ang planta. Kaya ito ay isang sustainable at malinis na paraan sa paglikha ng kuryente. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang mahalagang factor sa pagpapatayo ng geothermal power plant, ang construction cost. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa geothermal energy ay ang napakataas na initial cost bago maitayo ang isang planta. Kinakailangan muna ang malalimang pag-aaral, exploratory drilling at pag-i-install ng mga pasilidad tulad ng heat exchangers, turbines at cooling systems. Ngunit kahit mataas ang initial investment, mababa naman ang operational cost nito. Ibig sabihin, kapag operational na ang planta, mas mura na ang maintenance at fuel cost dahil ang geothermal energy ay isang renewable source na hindi kailangan bilhin tulad ng fossil fuels. Dahil sa mataas na puhunan, madalas ay gobyerno o malaking investors ang gumagastos sa pagpapatayo ng geothermal power plants. Ngunit sa katagalan, ito ay isang cost-effective at sustainable energy source na maaaring makatulong sa pagbawas ng dependence sa fossil fuels. And let's proceed kay advantages of geothermal energy. Ang geothermal energy ay may maraming benepisyo, kaya ito ay isa sa pinaka-epektibo at environment-friendly na sources ng kuryente. First is sustainable, ibig sabihin ito ay hindi nauubos dahil ang init mula sa ilalim ng lupa ay natural at patuloy na nire-replenish, hindi tulad ng fossil fuels na unti-unting nauubos. Pangalawa ay eco-friendly. Napakababa ng carbon emission, kaya hindi ito nagdudulot ng matinding polusyon sa hangin. Hindi tulad ng coal at oil plants na naglalabas ng maraming greenhouse gases, ang geothermal energy ay hindi nag-aambag sa global warming. Pangatlo ay consistent and reliable 24 hours. Hindi tulad ng solar at wind energy na nakadepende sa kondisyon ng panahon, ang geothermal energy ay gumagana ng tuloy-tuloy sa buong taon. Maaari itong mag-supply base sa load power o tuloy-tuloy na supply ng kuryente para sa mga lungsod at industriya. Pang-apat, mas kaunting lupa ang kailangan. Ang geothermal power plants ay hindi nangangailangan napakalawak na lupa kumpara mo kay wind at solar farm, kaya mas madali itong i-develop sa tamang lokasyon. Halimbawa nito sa Tiwi Geothermal Plant sa Albay, isa sa mga pangunahing geothermal power plants sa Asia. Dahil sa geothermal energy, patuloy itong nabibigay ng stable na kuryente sa rehiyon kahit na may bagyo anumang pagbabago ng panahon. Next, hindi mo mawawala ang disadvantages of geothermal energy. Bagamat marami nga itong benepisyo, ang geothermal energy may mga ilang hamon or limitation sa paggamit nito. Una ay geographic limitation. Hindi lahat ng lugar ay may geothermal resources.
Kailangan ng malalim na geothermal reservoir sa ilalim ng lupa para makuha ang init. Kadalasan, matatagpuan lang ito sa mga rehiyon na may aktibong bulkan tulad ng Pacific Ring of Fire kung saan kabilang ang Pilipinas. Pangalawa, mataas ang gastos or cost sa pagtayo ng planta. Ang exploration o paghanap ng geothermal sources ay napakamahal, nangangailangan ng advanced technology at eksperto. Kailangan ng malaking investment para sa construction at maintenance ng geothermal power plants. Pangatlo, may posibleng epekto sa kapaligiran. Bagamat mababa ang carbon emission, ang ilan sa mga geothermal plants ay maaaring maglabas ng hydrogen sulfide sa isang gas na may amoy na parang bulok na itlog. May posibilidad din na nagdulot ng seismic activity or maliit na lindol ang deep drilling ng geothermal wells. So pangapat, kinakailangan ng government at corporate oversight. Dahil mahal ang geothermal project, kinakailangan ng suporta ng pamahalaan at malalaking kumpanya upang maisakatuparan ito. Mahabang proseso ang planning, construction at regulation kaya't hindi ito mabilis maipatayo kumpara sa ibang energy sources. Halimbawa, sa ibang bansa tulad ng Japan, mayaman sila sa geothermal energy dahil sa kanilang aktibong bulkan. Ngunit hindi nila ito ganap na pinakikinabangan dahil mataas ang gastusin at ang kanilang cultural references para sa hot spring tourism na maaaring maapektuhan ng geothermal development. Pangwakas, bakit nga ba mahalaga ang geothermal energy? Sa kabuuan, ang geothermal power plants ay isang sustainable environment, friendly at reliable na paraan ng paglikha ng kuryente. Dahil hindi ito nakadepende sa panahon, mas matibay ito kumpara sa ibang renewable energy sources tulad ng solar at wind energy. Gayunpaman, may ilang disadvantages sa paggamit nito kabilang mataas na gastos, limitadong lokasyon at pangangailangan ng government oversight. Ano ang pinakahinaharap ng geothermal energy sa Pilipinas? Sa Pilipinas na isa sa pinakamayamang geothermal resources sa mundo, patuloy itong ina-explore at ina-expand sa paggamit ng geothermal power upang mapababa ang dependence sa fossil fuels at mabawasan ang carbon footprint ng bansa. Kung mapapalawak pa ang investment at support sa geothermal project, mas maraming lugar ang makikinabang sa malinis at murang sustainable na enerhiya mula sa init ng ating sariling lupa.